Napapanahon na ba na ibaba yung, edad dito sa posibleng magkaroon po ng, criminal liability? Kasi nga, alam natin na ito'y nagiging sentro ng debate na naman ngayon, 'no, dahil merong mga edad, 15, pababa ang involved na naman sa krimen. Chairman, ano masasabi niyo rito? Alam nyo, sa akin na personal na pananaw, hindi lang yan na dahil dyan sa edad eh. Dahil yan dyan sa environment ng isang bata, sa kanyang bahay, sa kanyang paaralan, sa kanyang komunidad, di ba? Kahit ibaba natin yung age of liability, pero yung environment niya, hindi natin parang nire-repair o inaayos, baka dumami pa rin yung ganyan. Alam nyo yung observation ko dyan, kasi ngayon lang nangyari yan sa Pilipinas ngayong panahon lang na ito. Pero sa US matagal nang nangyayari yan, kung inyong maobserbahan. Alam nyo, yung bullying kasi sa school, dati sa panahon natin, pwedeng sa school nabully ka, pag uwi mo, iba na yung kalaro mo, 'di ba? Nandiyan na yung magulang mo, nandiyan na yung kapitbahay mo, maglalaro na lang kayo, patintero or anything. Pero ngayon kasi, sinanay kasi ng mga Pilipino o ngayong panahon na ito, na pati ang bata ay nasa social media, 'di ba? Elementary pa lang, minsan nga iba nasa kinder pa lang, naka-tablet na o naka-cellphone na, naglalaro buong araw, 'di ba? Nakaka-connect na sa iba't ibang tao. And kapag ganyan, elementary kayo, high school kayo, kapag kayo nabubuli sa school, minsan yung bullying, umaabot kahit hanggang bahay nyo, kahit nasan kayo, kasi nakatutok kayo sa online na environment, 'di ba? So walang tigil yung bullying. From school, minsan lalo pang lumalakas na ma-magnify. Minsan yung bata alam na yung dami ng likes o yung angry faces, mga ganyan. Alam na ng bata ngayon yan Kahit kinder, alam na So, ngayon, uso na yan sa Pilipinas. Marirealize nyo, tama yung ginagawa ng ibang bansa ngayon, na kapag 16 o 15 years old and below, hindi muna dapat mag-online na environment, mag-social media, 'di ba? Kasi nakaka-magnify nga yan. Yan yung sinasabi ko dati sa National Youth Commission. Kung bakit dumadami yung merong sexually transmitted diseases dati. Kasi nga, dati magliligawan kayo. Matagal na panahon. Nung nauso yung social media, i-chat mo lang within the day, ka-hook up mo na yung kausap mo. Kaya yun na nangyari. Ngayon, iba na. Hindi na STDs lang ang pinoproblema, pati yung ganito, yung parang sa Amerika, nagkakapatayan na. Kasi nga, yung bullying, talagang kahit nasa bahay ka na, nabubuli ka pa. And alam nyo, madaming problema ang mga kabataan ngayon, mga Pilipino ngayon, di ba? Siyempre, medyo naghihirap yung bansa natin, yung mga presyo tumataas o sa bahay, pati yung galit ng magulang, minsan na nag-aaway ang magulang, naririnig ng bata, yung bata napapagalitan, yung bata nakatutok na nga lang sa cellphone, nabubuli pa, biglang nagkakaroon ng outburst, di ba? Yung isang insidente dyan, transferi lang yung bata, yung sa Cavite. Definitely, hindi niya kilala yung mga sinaksak niya, kasi nasa ibang grade yon, lower grade. So talagang nagkaroon lang siya ng outburst sa kanyang mga nararamdaman, sa kanyang pag-iisip. Kaya dapat, masabi ko sa inyo, una, dapat, yan sa social media sa ating bansa, gayahin na natin yung ginagawang prevention ng ibang bansa ngayon. Na yung mga 16 years old and below, wag muna pag social mediahin. Opo. Pangalawa, dapat yung seguridad ng school, talagang una, meron dapat nagche-check ng mga bags, 'di ba? Pagpapasok ka ng mall, may nagche-check ng bag. Pagpapasok ka ng LRT o ibang establishmento, may nagche-check ng bag. Dapat dito sa mga paaralan kung saan tiwala tayo, mga magulang, na kapag pumunta ang anak natin doon, pamangkin natin doon, apo natin doon, ligtas sila, tinuturuan sila, dapat lalong mas safe yung mga bata doon. Kasi talagang todo ang tiwala ng lipunan sa mga paaralan.
So dapat merong taga-check. And isa pang naiisip natin dyan, dapat to help in the psychology of the youth of today and the discipline and orderliness ng mga school, dapat talaga ibalik yung pinopromote natin dati pa na ibalik yung mandatory scouting, mandatory CAT sa high school, mandatory ROTC sa college. Una, it will create discipline and an outlet sa energy ng bata. Pangalawa, pwedeng yun yung pag-checkin nyo ng mga kagamitang pumapasok or orderliness ng mga bata at disiplina. 'Di ba? So, ano yan hindi lang yan yung dun sa Juvenile Justice Act na ibababa ba natin, itataas ba natin. Cure lang yon, cure. 'Di ba? Mananagot after makapatay o may mangyari. Dapat ang ginagawa natin yung prevention. Yung overall prevention, kung paano mo i-uplift yung psychology ng Filipino youth, kung saan mo i-divert ang kanilang energy, kung anong dapat tanggalin mo muna sa kanila kasi hindi naman nila muna kailangan yon, katulad ng social media, and bibigyan mo sila ng ibang outlet. Aside from physical fitness, PE, yung katulad ng scouting, CAT, and ROTC, na magbibigay ng disiplina at proper mindset sa kabataan Pilipino. Yan ang aking mga naiisip dyan bilang dating NYC chairman po ng ating bansa. Opo, Chairman, bago lang si partner MJ, sa pag-usad ba ng panahon, nagiging mas soft ang mga bata? Kasi nabanggit mo nga, actually yung bullying na term, nagaganap na siya dati, pero parang mas, siya, nagiging kilala ngayon. Kasi parang, hindi naman masyadong iniintindi. Meron pa rin nambubuli nga dati, pero parang hindi masyado iniintindi ng mga bata, no? Kasi parang alam lang nila, nasa school lang kung meron mang mambubuli, pero sa pagdating niya, pag-uwi niya sa bahay, meron na siyang mga kakampi. Sa ngayon, sa mga bagong henerasyon ba, medyo nagiging soft? Para bang mas mabagal yung intervention na kailangan, lalo na pa sa part ng government din na merong mga resources para ito'y maagapan ng lubusan? Alam nyo, ang tamang ang tamang solusyon dyan ngayon. Kung nakaupo lang tayo sa Kongreso, ginawa na natin ng House Resolution yan na mag-convene o mag-inquiry ang DepEd, ang DOH, at ang National Youth Commission at iba pang Council for the Welfare of Children and kasama na ang PNP para una, mag-deploy ka ng ibang extrang pulis sa mga school areas para just in case magkaroon ng emergency, nandyan agad yung pulis. Pangalawa, dapat pag-usapan sa ganyang klaseng inquiry at meeting, kung paano yung mga guidance counselor, hindi lang yung yung parang minsan nagpapa-exam sila o minsan parang may once a year mo lang makaharap yung guidance counselor mo. Parang kailangan talaga kausapin at kamustahin lahat ng estudyante ng inyong paaralan. Kasi dito sa ating bansa, ang ating bansa ay isang medyo mahirap na bansa. Madami talagang problema ang kabataang Pilipino sa kanilang bahay, sa kanilang magulang. Minsan na-aggravate ng problema sa paaralan at nadadala ito. And dapat yung reporting system ng bullying, kapag merong ng bully at dapat i-engganyo ng mga paaralan na i-report agad kahit anong klaseng bullying, sinagawan, tinapik, or everything sa school, i-report agad sa mga guro o sa guidance counselor. Dapat yan ang i-promote nila. Alam nyo, masabi ko sa inyo, sa Philippine National Police Academy at sa Philippine Military Academy and other service academies, pag nag-away ang dalawang kadete, tanggal agad silang dalawa. Ganon ang rule sa mga academy. Pag nag-away ang dalawang kadete, tanggal agad silang dalawa. Kaya hindi talaga na kunyari mag-classmate kayo, hindi kayo nag-aaway kasi may ganong rule. Kasi nawala kayo sa protocol at sa disiplina. So dapat sa school, pag meron dyan nagsigawan, nagkurutan, nagtapikan o kahit ano, at kung pakiramdam ng bata nabully siya, dapat yung mechanism ng paaralan, i-inspire yung mga bata na sabihin nyo agad
the moment na may naramdaman kayo na inapi kayo. Ganun dapat agad kasi naiipon yan eh, 'di ba? Ang psychology ng bata, naiipon talaga minsan yung galit at minsan pinapalampas na lang. Ang problema, pag uwi mo, yun ang bully sa'yo, nambubully pa rin sa'yo through social media, kinuwento pa sa mga kaklase, at through reactions, nabubully ka pa. Naiipon sa bata yun, kaya minsan nagkakaroon ng ganyang outburst sa ating pag-observe sa social media. So dapat ang mga paaralan, ang DepEd, ang National Youth Commission, ang kasama na rin natin ng CHED at PNP at DOH, syempre about mental health, dapat mag-convene na sila ng isang task force ngayon pa lang. Kasi nangyari 3 pangyayari sa isang almost 1 week, di ba? So nakakabahala yung ganyan. Dapat mag-convene agad sila para magkaroon ng task force patungkol dito, bullying and parang ano to eh. Alam niyo yung nag-NPA, di ba, nararadicalize yung mga bata, di ba? Ito nararadicalize rin paunti-unti because of the environment, kaya lang on their own. 'Di ba? Yung naiipon sa kanilang damdamin kahit walang nag-o-orient sa kanila. Ang orientation nila yung yung galit na nabubuo sa kanilang paaralan at sa other aspeto pa sa buhay. So dapat ang paaralan ay talagang manindigan sa anti-bullying at gawin nilang mas radical yung o mas intense pa yung pagre-report ng bullying. I-encourage nila na hindi mapapahiya yung bata or mas magagalit kunwari ang paaralan pag hindi ni-report ang anong klaseng bullying o nararamdaman ng bata. Dapat ganun. Chairman, good evening. Si MJ po ito. Chairman, meron po tayong tinatawag na Sangguniang Kabataan, SK. Paano po papasok dito ang SK interventions? Chairman. Ayan. Tamang naisip nyo, Boss MJ, Boss Admar, sa ganitong panahon na merong mga ganitong pangyayari at minsan lang naman mangyari to at sa pangyayaring ito sunod-sunod, dapat binomobilize ng National Youth Commission ang ating mga sangguniang kabataan para dumalaw naman sa mga paaralan, 'di ba? Kasi ang ibang SK natin dumadalaw lang sa komunidad pag mag-e-eleksyon na. At ang kanilang programa, kalimitan ay mga liga ng basketball o iba't iba pa. So, hinihikayat natin ang ating mga sangguniang kabataan ngayon buong bansa dahil sila naman yung mga government officials. Dapat ngayong panahon na ito ay mag-divert tayo ng konting panahon at resources sa mga paaralan sa inyong barangay dahil sa mga pangyayaring ito. Bilang mga elected youth leaders, bilang mga ate at kuya, dapat pangunahan ninyo ang pangangalaga sa ating mga kabataan. Mas naintindihan nyo yan kasi kayo ay mga leader kabataan at dapat ngayong panahon na ito, mag-mobilize na sila. Kasi kung aantayin natin ang Kongreso na magkaroon pa ng House Bill to inquire at i-convene pa ang mga departamento, tagal pa yan. Wala pa nga SONA, yung resumption ng session na end of July pa. So, ang meron ngayon ay mga sangguniang kabataan, kaya tama po yung suggestion nyo. So, dapat hikayatin ang ating mga sangguniang kabataan na mag-mobilize ngayon sa mga paaralan, sa kanilang mga nasasakupang barangay, upang sila na mismo ang mag-isip ng mga magagandang path para sa pangangalaga ngayon sa psychology, sa well-being ng mga kabataan, sa mga paaralan sa kanilang barangay. Opo. Doon po tayo sa barangay level, yung SK, no, Sangguniang Kabataan. Paano naman po sa city level at sa municipal level? Chairman, meron po silang mga sangguniang panlalawigan doon. Maaari magsagawa po ng mga investigasyon sa lokal o maaaring magsagawa o magpasa ng mga local ordinance para po matutukan itong mga ganitong mga insidente. Ayan, bilang so wala naman tayo sa National Youth Commission na and wala rin tayo sa Kongreso, pero bilang isang advocate at naging kapartner ng mga sangguniang kabataan ng 6 na taon sa ating bansa, hinihikayat natin, nananawagan tayo sa ating mga SK leaders
sa mga provincial SK leaders, city SK leaders at municipal SK leaders na sa tingin natin ngayong panahon na ito ay nararapat lamang na pangunahan ninyo ang pag-review sa kung anong ginagawang mga protocol sa mga paaralan sa inyong nasasakupan, di ba? Dapat mabantayan ninyo yung kung naglalagay sila ng tamang security protocol, 'di ba? Yung dumadaan ng mga bata dapat may nag-i-inspect rin at dapat sinong tatawagan pag nagkaroon ng ganyang gulo, baka hindi rin agad nila alam, 'di ba? Naka-focus tayo sa disaster preparedness lagi. Dapat sa mga gantong internal na mga pangyayari sa loob ng paaralan, this is an eye-opener na simulan ngayon ng mga SK na kamustahin ang mga paaralan sa kanilang mga barangay at nasasakupan. Opo. Lalo po, Chairman, nung kayo po ang NYC, nakita po talaga namin yung galaw ng NYC na inilapit po ng inyong liderato noon ang mga kabataan po sa AFP at sa PNP, military training, disiplina. Chairman, tingin mo yan yung kulang ngayon sa ating mga kabataan? Yes, yan ang ating pinagtulungan na po noon, 'di ba? Pinagtulungan ng National Youth Commission, ng Duterte Administration, Duterte Youth Party List, ng SMNI kasama natin. Nagkakaroon tayo ng mga leadership trainings. Magkakasama ang mga SK leaders, mga kadete ng iba't iba, CAT, ROTC at mga academies. Kasi mas alam ng mga leader kabataan yung disiplinang kailangan sa ating mga kabataan, 'di ba? At hindi naman matututunan yan na basta-basta kung saan. Kailangan mo talagang mag-effort na i-introduce yung ganyang klaseng disiplina at mindset sa kabataang Pilipino. At hindi mo naman agad magagawa yan sa 50 million na kabataang Pilipino unless ginagawa mo dito sa mga sangguniang kabataan leaders at mga ROTC, cadet leaders ng ating bansa para sila ang magsimula nito. So, wala na yatang ganyang mga activities ngayong panahon na ito. Pero ngayong panahon na ito, June until this August, International Youth Day, tayo nananawagan mismo sa ating mga SK leaders, mga nakasama nating SK leaders sa 82 na probinsya, sa mga highly urbanized cities, sa mga other cities and municipalities, na panahon na ngayong linggong ito na pangunahan ninyo na bantayan, pangalagaan, puntahan at dalawin man lang ang mga paaralan sa inyong barangay at nasasakupan dahil kung hindi nyo gagawin ito, sinong gagawa nito? 'Di ba? Ang sinasabi ko nga sa inyo, bago pa magkaroon ng intervention ng Kongreso ng Pilipinas at mapatawag ang DOH, DepEd, CHED, PNP, and other agencies, matagal pa yan. 'Di ba? Wala namang special session, wala namang special committee meetings ngayon. Kaya kayo bilang mga youth leaders ng inyong nasasakupan, ngayon dapat gumalaw na kayo, pangunahan ninyo at mandato ninyo yan bilang kayo ang mga tinitingalang kuya at ate ng inyong barangay, bayan, syudad at probinsya.